inaasam na unang makapitong puntos para makapasok sa playoffs. Napaka-importante ngayon na magiging tempo. Is it gonna be Onyx Philippines or Team Falcons na magwawagi? Anything na i-expect natin sa early game midnight? I'd say expect, again, no, yung 40 seconds rotation mula kay King Kong. And also, pagdating ng level 4, meron po kasing combo yung Kalea na hindi lang yung Tsunami Wave into the TP, but also TP into the Tsunami Wave. And malupit dyan, may mga players na kinakasa na kagad yung Wave Breaker. Tapos ginagamit nila yung Wave Breaker as the wall para makatalon, then papasok ko sa TP. Oo nga, kasi hindi mo na nga kailangan ng wall. Basta nandun ka lang sa Wave Breaker mo. Pero may 2v1 na nagaganap kagad dito sa may bandang ibaba. Ogun and Flap TZ. Pero alam naman natin na maglulukuhan lang yung mga yan. Oh, tsaka kasi sabi natin para sa dalawang teams na to, umpisa pa lang, nagro-rotate na agad yung mga XP laners nila. Ayan na. Ayan na! Ayun, pinasok na nga kagad. At si Pew ay makakatakas din. Ito na naman, pero medyo malate to Medyo 1 minute na yun pumunta siya sa gitna. Sabi ni King Kong, nadali lang ako ng konti, pero nagawa ko pa rin yung trabaho ko. Pero si Few, ganda ng heads up niya eh. Alam niyang may sisilip na Suyu sa middle lane, naka-ready na yung Purify. And unfortunately, wala siyang Purify for a bit. So, susceptible pa rin naman yung Eve dito na madalawan. Kaya well covered na ni Ogun dito yung mga side pushes. Oh, grabe yung mga yung bigla ka mabavacuum sa main mid, yung gusto mo lang naman mag-clear, pero parang nahihirapan na pumasok. And very solid yung nagiging pwesto dito ni Brusco para naka-ready lagi kung saan din dadaan si Ogun. Pero ito yung kinagandahan kapag dalawang teams na sobrang magkakilala na yung magkatapat, alam nila kung nasan yung isa't isa, parang ramdam mo na, ayan kagaya yan, si Kyle TC nag-no-no. Diba? So, alam niya na, hindi ako pwede lumabas. Alam ko na meron nakatago dito, hindi ako magpapakita. Hindi po kita yan, by the way. Sa mga nagtatanong, hindi po kita yan pag nasa bush yung Kalea. Makikita mo na lang ngayon yung biglang tatalon na lang sa'yo. Ang tawag doon, mga behavior Pero ngayon, si Brusco ay pumasok na dun sa may badalikuran. Kyle TZ, tamang dash lang. At si King Kong pa rin makakuha ng unang pagong ng laban. Flap TZ naipit din. Dispersion rotation. Out of the guard, walang tinamaan. Pero si Kirk ay nasa ibabaw ng karet. Ogwen ay sisilip-silip lang. Pero andito na yung diversion play. Doon sa orange ba pumunta? Binago nila na sana kasi ako na after ng turtle, diretso sa purple. Ito pala orange. Sabi kasi nila, Team Falcons itong kalaban natin. Ayun na! O yun na, inarke. Oh, makakataas pa si Kyle. Hindi. Si Bruce makakuha ng first blood. Grabeng combo ang pinapakita ngayon ng Onyx Philippines sa talagang pinag-aralan nila or binabago nila yung usual na nakakasanayan natin na rotation. Sabi nila nasanay kayo sa King Kong pattern. Pues, welcome to the new pattern. Hindi aggression, pero controlled resource control, controlled jungle control sa side ng Onyx Philippines. And now, Team Falcons, kawawa dito si Kyle TZ kasi mararamdaman niya na naman yung King Kong na nag-i-invade. Oh, tsaka parang lagi nang nakapwesto din agad. Dito sila Brusco. Okay, middle lane. Okay, napalalim yata. Nagamit na yung flicker doon. Napalalim lang si Ogun. Nakadalawa na kagad dito ang Onyx Philippines. Napaganda nito. Early start para dito sa Onyx. Grabe yung pulso ba? Kasi napulsuhan nila na lalalim pa nga doon or parang binate pa nga nila lumalim. Wait lang. Okay, poke lang ang gagawin. More on vision para dito sa Onyx Philippines. Ngayon naman na Team Falcons. Sabi natin parang kailangan muna mag-snowball ni Super Marco, pero parang nauuna yata si Kyle in terms of XP sa may top. Yeah, ang kinagandahan ba rito, nag-spawn pa yung gold lane sa top side. Usually yun yung mga favorite ng Bruno, yung kaya niyang gamitin yung crab for the stacking mechanism nung kanyang mecha legs. Kaya naman hindi ka basta-basta pwede makapag-trade lang doon sa Bruno as the Granger. Kasi kapag lumapit ka, within the range yung Rhapsody sa normal attack na isang Bruno. Ayun na, bibigyan kagad. Purify ay nagamit. Binate lang pala doon dito ni King Kong. Ni Brusco. Pero pumasok pa rin si King Kong. Natama na Soul Sever doon. Flap TC may ipit. At doon yung Abbot of the Guardian. Sasampahan na nga kagad itong si King Kong. Pero may ipit ata siya sa 5 miyembro ng Onyx Philippines. Nandito na ang pamilya at susugod na. And this time, ay Tsunami Slam mula dito kay Brusco sa may diversion play. Sino kanya magiging target? Si Super Marco. Pero makakatakas din. Orange buff ang magiging punteriya. Kaya yung diversion na yan, nakatoka doon sa orange buff para mag-invade. And ang daya ng lineup ng Onyx Philippines dito, parang dalawa yung gatot kacha nila. Talon ng talon sila Kirk at pati na rin sila Brusco dito. And Falcons, ang hirap nito kasi yung resources na pwede nilang makuha, lalo lang nalilimitahan every single time na matatalo sila sa Onyx Philippines. At ang pinakamakakapagpatunay niyan, level 7 na si Kirk. Level 5 pa lang yung ilan sa mga players dito ng
Team Falcon, it's just almost 5 minutes para sa taas na naman yung gusto nila play. Okay, Purify, nagamit ni Marco habang si Ogen ay kailangan din lumayo. Ngayon si Flap TC, nakipagsabayan na sa apat. Few ay narito na rin. Gagawin naman yung reward manipulation. Yes, nagamit niya, pero nakatakas yung dalawa. Si Kera ang nasa pahan. Buhay Super pa Friends rin. na dito rin. Ay! Hooks from Super Friends. Apat ng Guardian, walang tinamaan, pero si Ogen na may ipet. Super Marco with the kill, nakabawi din. Itong si Monster Mage. Habang si Flap ay namatay din dun sa may kabilang panig. Oh, iba na natin may explain na nabuhay pa si Kelra kahit ang tagal niya na split-splitan o na-shampoo nung glue. Yung usage ng kanyang dash, ng battle spell, and yung constant basic attack Ayan, oh. para mag-proc yung Hasklo para hindi siya mawala ng buhay. Napaka-perfect noon mula kay Kelra. Alam niya, yung mga times na hindi ako dadash, okay, kailangan ko na dumash. Pag hindi, wala akong ginagawa, sige, basic attack lang ako. And wala rin tumitira sa kanya. Wala. So, all in all, si Flap lang yung nag-e-effort na shampooin si Kelra. Kaso si Kelra, busy, may ginagawa din Oh, siya. bigla sabi niya, okay na to. Ayan na. Tinan muna natin ating instant replay. Ayun oh, Basic halos attack. wala na buhay. Hoy! Basic attack. Basic attack sa crab. Ayun Lifesteal na. lang. Lifesteal. Hinarangan pa ni Super Prince. Grabe Yung yun. Death Sonata. Ibang klase yun pero may nangyayari din doon sa ating live. Flap TC nakabawi at nakakuha na ng isang kill. May naman si Kirk ay may ipit dito. Reroom manipulation mula kay Few. And si Kirk napakunat na talaga. Nagamit na kagad yung split. King Kong ay nandito din. Nakuha niya pa yung purple buff. Naku, talagang ginugutom dito ang Team Falcons. Oh, 4K gold lead ngayon para sa Onyx Philippines. And kung titingnan natin yung item ni Even Gold ay malaki na yung kalamangan ni King Kong versus Kyle TC. Yep, ito na yung mga typical chop suey build. Kahit sa jungle, uso po yan. Yung Fury Hammer into the War Axe na nagiging typical build-up ngayon. You just get the physical penetration mula sa Fury Hammer. And then maaga lumalabas dito yung sustain na nanggagaling mula sa War Axe, yung Spell Vamp. Now, Onyx Philippines, meron na naman tayong Onyx timers dito. Look at King Kong. Pa 7 minutes, magle-level 12 na yung Suyu. Grabe, sobrang abilis na nagiging rotation. Ikaw ba naman na makikita mo level yung... 12 na. Di ba makikita mo ba na may jungler doon sa jungle nung kalaban? But ngayon na ganito ang sitwasyon for Team Falcons, ano ba ang kailangan nilang gawin para makahabol? Kailangan nila humarap ng potential pick-off. Kaso, ang Ayun problema lang. rito, again, yung mga Likod. TP na iwan si Makmak. Naku, sa likod ata, Kirk ay nandito at natonta. Pero may gusto sila May gagawin nakuha dito ang Team Falcons. Si Ogen nakaramdam din na marami palang, andun pala yung pamilya sa baba. Ay, alam din ni Super Prince. Ayun na naman yung sinasabi natin na alam ng isa't isa na mayroon nakapwesto doon. Kaya iniiwasan nila basta anti-fight. Ang lupit ng TP na yun, minakro na ng Onyx Philippines. Pinaghahalo na nila yung aggression at pati na rin yung macro. Nagpadala sila ng mga tao doon. Nagpakita sila kay Super Marco. Nag-react yung Team Falcons. Naiiwan yung top Hala. para kay King Kong. Yun pala yun, kaya pala nakaangat na yung minion wave nila doon sa may taas at dahil napunta naman sa gitna, nasira ngayon yung bottom lane. Alam nila walang joy, ah. Alam nila walang joy. Okay, ngayon si bibigyan na nga kagad! Itong si Flap TC, Abdul Tugardio naman wala ka dito kay Kirk. At ngayon nakakuha na rin siya ng kill. Atras muna sila dito with the reward manipulation mula kay Few. Andun yung mga pana mula kay King Kong. Ang target lamang ay purple buff. Kinakasa dito yung diversion na hinahanap kung saan papatungo dito si Super Ayun na Prince. naman. Isasama pa ata si Brusco at si Kirk. Yung mga initiator lang, yung mga Talon Brothers. Oo, para masandwich Jump na Brothers. agad, para masira na yata yung torrent dito sa may bandang gitna. May minion wave pa yung Onyx Philippines. So Team Falcons parang bibitawan na nila at nasira na nga tuluyan. This is 6K gold lead para sa mga Sonics, para sa Onyx Philippines. Ang tindi. Ang tindi ng gamit ng diversion. Oh my Hindi lang gosh. for the aggression but also for the macro control sa mapa. Pinareact lang nila yung Joy. Prenession ni King Kong yung tower sa top lane. Nung nagpakita si Kyle TZ, automatic team fight conversion for Onyx Philippines kasi alam nila panalo sila sa numbers game. Oo, sobrang contained yung aggression nila na panakot lang ba? Yun yung in the layman's term, para nagiging panakot na rin yung diversion play para hindi pa makakuha ng ibang objective or jungle. Oh, wait lang! Okay, kalahati nga kagad dito si Brusco pero nabalibag na nga kagad dito si Ogen. Super Prince for the kill. Pero nasa di ba din si Brusco? Kakayanin niya pa makasurvive? Hindi. Kasi kahit di siya makakuha ng kill. Uy! Manipulation. Naku, nakikipaglaro na sila dun sa box. Sabi ng Onyx Philippines, sige, ilatag mo yung box, Bobu. Andito pa yung diversion. Oh my At sino God. magiging target? Si Super Makmak. Buti na lang ay nakaiwas pa. Pero basag yung Torres sa itaas. Iba ba yan si Bulletproof? Oo. Napakahirap pa rin patayin. Pero Oo. kahit Bulletproof dito yung marksman ng Team Falcons, yung mga tore nila hindi. Oy, isipin mo nakasira sila sa taas, diretso, gitna, tapos pwede pa makakuha ng Lord ngayon. Yung Onyx Philippines, para nahihirapan na talaga yung Team Falcons. So for Team Falcons ngayon, kailangan nilang somehow ay maghati-hati muna sa resources para dito sa ating laban. But damage dealt, look at that, 31K para dito kay
Ito maipit ata si Kirk! Pero si Bruce wala kulang kill. Ngayon naman nila ibalibag doon sa may kilid. Ito si Flap TC. Dire-diretso na ang pamilya. Sabay diversion Ayun na na naman sa naman! orange buff. Wala. Ano lang yan, pag-farm lang, sabi ni King Kong. Ayan na! Ano, Prince, patala mo nga ako doon, kulang gold ko eh. Okay, 1v1. Nakuha pa rin dito ni King Kong. Ibang klase. Parang muscle memory no, Midnight. Oo, kumbaga, for Onyx Philippines, ang nasa utak nila pagkatapos ng teamfight, pag-farmin natin si King Kong, 906, level 15. Oh, di ba sabi natin pag mga ganyang mga minuto na, level 15 na si King Kong. 906, consistent. Grabe. Pero ito Team Falcons, kilala din sila as a team na grabe din dumepensa at mag-extend ng laban. Hindi na makatao yung gold lead nila, 10 minutes pa lang 11k na. Lagpas pa sa sa 1K lead per minute. Oh, ibang klase to. Ngayon, naka-ready ata dito ang Onyx Philippines, ha? Oh, pero nag-conceal Conceal. ang Team Falcons. Yung Lord Ataan sa may middle lane. Si Ogwen naghahanap ng pwede puntahan. Uy, pero nagkakitaan sila ni Ogwen doon sa may bandang ilalim. Ngayon, yung Lord ay buhay pa rin. Flap TC ay nasa gilid din. Tamang bugal lang siya doon. Split split na gamit niya. Pero kailangan niya umalis. Andito rin si Kelran. Ako, nababaran. Si Brusco at si Super Prince ay nakaabang na. Kapatid to Guardian, nakaiwas. Grabe. Dito si Kelran. Grabe naman, nilalabanan lang kagad. Inaantay lang nila si Flap TC, rather, na bumitaw. At nakakuha na ng kill. Aray ko po, Soul Sever lang yun. And this time, si Kiko ay nakakuha ng kill. Masakit na rin yung burst mula din sa Team Falcons. Super Marco ay nakabawi din. Pero andun na naman yung Tsunami Slam. Tuloy-tuloy lang ang pagdiretso dito ng Onyx Philippines habang babasagin na yung top at bottom. Oh, grabe siya Oy! kanina para Oy! na talaga makasira. Pero wait lang, pinipilit pa rin. Yung sa may top lane. Oh no, si Kirk naman ay maiipit. Oh, may si Ogwen rather. Kelra! Maiipit din. At tatapusin na ng pamilya ang game number 1. Isang malinis para sa Super Fam. At nakita natin yon na walang iwanan. Sa kanila talagang binitawan nila yung pagsira ng other objective para masamahan. Si Kelran na nagsisplit-split, walang may iwan sa pamilyang to. Sabi nga nila, sundin natin ang keys to victory, load up the arsenal. Bulletproof ka nga pero wala kang panang